Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23, DWIZ 882, January 15, 2024. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Yan. At si Attorney! Yes. Trixie Cruz Angeles. May iwanan sa embutido. Ha? Di makakatikim na Hindi makakita ng embutido. Si Chinchin. Chinchin. Yung embutido. Okay. Yan po. Ngayon, habang tayo maraming pinoproblema rito, inflation, yung mga sinasabi natin, headwinds. Nagwa-warning ang presidente, so kailangan niyang nagkakaroon siya ng medyo revamp. Tingin ko magkakaroon pa ng iba Palagay ko rin. Palagay ko. So kasi may mga headwinds, marami tayong nahanap ng problema. Ang sabi po ng World Economic Forum, isa sa number one, problem natin aside from climate change. Siyempre yung climate change, buong mundo naman. Lahat naman ng bayan, problema yan Bukod po dyan, yung ating energy supply shortage. Tapos inflation, yan yung top 3 issues in Pilipinas. Okay? Hawang tayo, hinaharap natin yung headwinds. Meron po tayo mga leaders na busy sa Chacha. Yan. Iba priorities. Yan ang situation natin. So, sa Senado po, sabi ni Senator Francis Tolentino, kailangan daw po united tayo dito sa ating push to amend the Constitution. Siya kasi ang vice chairman siya ng committee. Constitutional amendments. Sana daw po ang mga senador mag-caucus kung anong kanilang posisyon diyan sa Chacha. When the session reopens. Okay. Ako kinakabahan ako sa ganyang senaryo ng ating politics, parin Jonathan. Alam mo, kumbaga, alam natin may mga headwinds. Marami tayong issues na dapat gawin. Okay? Saan napunta ang ating discussion in the political arena? Sa ganun po, limited to the Sara Duterte versus Martin Romualdez. Ang naging... Doon na, nakafocus na doon doon. na nakafocus. Hindi naman dapat. Ang sama. Ang sama nun. Kasi po, yung mga bataan ng mga yan, ng dalawang yan, sila mismo, ang gumagawa ng paraan para dyan mapunta ang usapan. Hindi maganda. Ngayon, Chacha. So, sino lumalabas na opposition dito? Parang pinalalabas na opposition dito, ang Duterte camp. Which is bad. Kaya ako pare, ang pinakamasamang dinulot sa atin, noong movement na tinatawag na Pinklawan, o yung Dilawan, yung umayaw sila sa political arena after the elections. Parang natunaw sila Yun ang pinakamalupit na ginawa nila sa bayan. I want you back. Gusto po namin ng legal opposition, ng legitimate opposition dito para mapag-usapan natin yung national issues. Para kumpleto. Hindi po yung ganito na walang absent po ang ang legitimate opposition, So, sino ang tumatayo ngayon? Ano lumalabas na political issues ngayon? Di Sara versus Martin, masama. Hindi naman dapat. Masosolve ba natin ang ating mga problema? Lalantad po ba yung mga problema kung yan ang ating politics, body politic ngayon? Hindi ho. Naging personal. Samantalang kung talagang legitimate opposition ang nandyan Issues sa Senado, sa Kongreso, sa mga LGUs, talaga pong makikita natin yung mga problema, hanap tayo ng solusyon. Sa taxation, sa inflation, sa lahat. Sa ngayon po, hindi pa napapag-usapan yan
pinag-uusapan Chacha eh. Pinag-uusapan yung allowance ni Sara eh. Okay? Ang pinag-uusapan yung budget ng house eh. Siyempre, pag binanatan mo yung kabilang kapo gaganti. May balik. Titirahin yung budget ng house, yung mga ganyan. Okay? Hindi sa akin, hindi healthy para po sa bayan ang nangyayari sa ating political arena. Nasaan na ang legitimate opposition? Bumangan ho kayo. Well, Organize. Funny that you should say that, pero kasi kahapon, ito, si Attorney Lenny Robredo at ang nag-ano sila. Dating Vice President. O dating Vice President, nag-kick off sila ng Build Pilipinas Today. Hindi ko lang alam sa yung ano nito sa disinformation. And come out so, with ayan, sila yung come up with your own program of government. Para po that will make this administration sit up and take notice. Okay? Mapag-usapan natin ang mga mahahalagang issue sa bayan. Hindi po yan puro mga intrigahan. O nga eh. Halimbawa, ang daming intrigahan eh. Halimbawa, itong tungkol sa inflation, di you come out with your solution. Kung meron kayo, Okay ng programa rin. solusyon ng pag-usapan. Ano mga dapat gawin? Kasi ang tingin ng administrasyon, at this point in time, ito mga pwedeng solusyon dito sa ating mga nararanasan ng mga problema. Ngayon, yung tungkol dun sa Chacha, ang pinag-uusapan lang naman doon, dapat, paano ba natin babaguhin ang konstitusyon? Kasi lahat ng administrasyon, magmula pa kay Fidel Ramos, President Ramos, hanggang kay President Duterte, talagang nakikita nila, kailangan itong konstitusyon nito ay ayusin. Ngayon, ang pinag-uusapan na ngayon, hindi naman yung tungkol sa iba pa eh. Ang sinasabi, paano natin ayusin ang konstitusyon? Yun. Ano yan? May magandang puntong nasabi, parin Jonathan. No? Sa academe ko narinig ito. Anong sinabi? Okay. Regarding dyan sa Chacha. Ang sabi ho nila, pinag-uusapan na yan. Ang constitution natin, tayo lang ata yung constitution na may isasabihing principle. Pagkatapos sa kahuli-hulihan, as the law may provide. Ibig sabihin po niya, kailangan natin gumawa ng batas. Para matupad dyan. Yung principle na yun. Ang isang halimbawa dyan, yung anti-dynasty. Law. Tayo ng ingay, daming dynasty. No, ayaw natin. Issue po sa atin yan, dynasty. Si tatay, congressman, si nanay, mayor, si kuya, lahat. That is, Tapos si bunso, party list. Yan. Sila na lang yun. Si mayor, yung asawa, kasi tapos na yung 9 years, yung asawa magme-mayor. Yung anak magme-mayor. Para maipagpatuloy yung mga programa. Sino mga nakaupo sa Senado? Anak ni ganyan. Kapatid ni ganito. Asawa ni ganyan. Yan ang dynasty. Bakit hindi natin mapigilan yan? Kasi walang batas. Nakalagay sa Constitution. Ito, akin lang, Jonathan. Hindi, although, lang to thought. Sige. Ba't di natin unahin muna yung mga yon na sinasabi na Constitution, gumawa kayo ng batas regarding this. Kasi magiging masyadong detalye na yung Constitution kung lahat naman doon. Ang dami po dyan sa Constitution. As provided for by law. By law. Wala yung law eh. Hindi ma-implement yun. Paano yun, pare? Hindi. Ang ginawa, unong pa ng lahat, sinubukan, halimbawa, anti-dynasty. Okay. Sinubukan na magkaroon, ipapansahan ng law. Dahil na... Siyempre, yung mga iba na ang talaga nilang ay dynastic, ang kanilang thinking, sila lang yun. Hindi nilalabanan nila. Ayaw nila yun. Bakit mo pipigilan na manilbihan? Yan! Kung siya naman ay karapat-dapat at may well-credentialed. Okay. So, iboboto naman siya. Boboto naman siya. Kaya talagang pagmamahal sa bayan, ang hangad mo, umiwas ka na lang. Maski ba ikaw ay qualified at maski ikaw ang pinaka-popular because of the anti-dynasty. Kasi nandiyan na si tatay tumigil ka na. Maski na ikaw ang pinakamagaling para sa akin
Yun po ang purpose ng anti-dynasty. Alam mo, Na hindi magkakamag-anak, kukontrolin nyo yung politics sa inyong lugar. alam mo ang ano, alam mo ang I don't buy that argument. Ako qualified eh. Oo. Akong iboboto. Tsaka ito, Make the binoboto- sacrifice. Huwag kang tumakbo. Aha. Ito ngayon. Oh. Kaya nangyari, tignan mo, ang daming provision dyan, anti-nuclear. Ganun din. Sayang. Hindi nila may papasayan kasi nga ang daming mga... So ngayon, nakabitin yung ating effort to build a modular nuclear na masosolve po ang ating Ang energy ating crisis. problema sa kuryente. Kasi Masusolve walang yan. batas eh. Paano? Ngayon, ang sinasabi... Hindi ba pwede yan asikasuhin, parin Jonathan? Hindi. Sinabihan, nag-umpisa na yan dati. Lahat, maraming provisions dyan na gusto talagang palitan. O kaya magkaroon ng batas. Hindi nangyayari dahil hindi nga naipapasa sa Kongreso. Bakit? May mga interest na ayaw yung ganon. So, nag-prevail yung nakakalimutan. Hindi na naipapasa yung mga... Yun na lang 3 years, yun na lang every 3 years. Oy, mag-ingat daw tayo dyan, sabi ng commenter sa anti-dynasty law. Mag-ingat daw tayo. Because we're starting to make sense. Akala ko, natakpan kasi nung heart eh. Sabi, sense pala yun. No? We're starting to make... Mag-iingat tayo dyan. Yan. Hindi, example lang po yan. Yan. Maraming provisions dyan. Ang gusto nating upakan agad, yung Constitution. Oo. Marami pang provisions doon na dapat natin munang gawin. Malay mo, maging successful yung Constitution na sinasabi natin. Kapag nagawa natin lahat yung mga pinagagawa sa Kongreso ng Constitution, na ilang taon na, hindi pa ginagawa. Hindi magawa talaga. Sinubukan. At saka ang dami doon. Workout. Yan ang problema doon. Ngayon, ito naman ay pang-umpisa lang. Dapat hindi nga dapat pinaglalaban na. Kagaya nito, yung tungkol dyan sa the mode. Paano mo papalitan? yan. Kung gusto mong palitan ang konstitusyon, paano mo papalitan? Paano mo gagawin papalitan? Issue yan. Kailangan magkabatas ba dyan? No. Yes. Yes. Yeah. Ngayon, ito. Gawin muna natin yan, parin John. Hindi mangyayari. Bakit? Alam mo kung bakit? Kaya kailangan magkaroon ka ng Una, Constitutional Convention. Oo. Ang sinasabi ng karamihan, hindi magagawa yung Constitutional Convention at this point in time dahil ang sinasabi ng COMELEC, ang sinasabi ng marami, napaka-tedious siya, number 1. Number 2, napakamahal ang workout. Ngayon, paano mo ba, kung gusto mong palitan certain provisions of the Constitution, ang pinakamabilis, sinasabi nila, ay Constituent Assembly. Hindi mo naman ma-establish yung Constituent Assembly kasi ang nakalagay sa Constitution... Paikot-ikot tayo niyan. Yan. Ang nakalagay sa Constitution ay voting separately or voting jointly. Doon. Hindi malinaw. Hindi malinaw. Ngayon, paano mo gagawin ngayon yan? Pag sinabi mong o-objectan ka na kagad ng senador. Di ba? 24. Dahil talo kami sa numero eh. Pagdating ng law, hindi mo may papasa yun. Sa gitna ng lahat po na usapin na tinatalakay namin dito sa Karambola, yung ating body politic. Yan. Talk of destabilization. Yan. Gustong patanggal daw si Marcos. Why? Ay, anong gusto natin? Ang akin po, ang punot dulo niyan, absence ng legitimate opposition. Yan. Yun po ang pinaka-malupit na ginawa sa atin. Na umayaw na sila sa politics. Come back. Be man enough. Bumalik kayo. Hindi yung komo, tinalo kayo, nilampaso kayo. Uwi na tayo. Walang ganon. Bad for the country. Pagkatalo. Bad for the country. Bumalik po kayo. 2025 is around the corner. And I think our nation needs that. Kasi, in your absence, alternatives ang nangyayari sa atin, Sara versus Mati. Intriga dito. Intriga doon. Hindi na nakakatrabaho. Destabilization. Dito. Ang mga chismis, kung ano-anong marites ang lumalabas. Sino mga sumisikat? Yung mga nagchichismis. Samantalang ang dapat pag-usapan natin, more serious matters na kabuhayan po ng ating mga kababayan. First things first siguro, position, sino ba talaga
ang cowboy, sinong Indian. Hindi nila alam sino mamumuno rin eh. Kaya Meron sila. Nagka- Ang presidente ngayon si Kuya Edsel Sino? ng LP. Siya mag-isa. absent siya. Asa sila sa isang tricycle Hindi. Ang problema ko sa Hindi, opposition, hindi. kasya sa isang Oo, hindi tricycle. pwede. Yun. Lahat ng opposition kasi, kumampi na rin kayo. Pwedeng mag-meeting sila, ano Pwede. ba yung mga tinatawag na gano'n? Mag-summit! Ayan. Ay, mag-summit. naku, patay. Mag-summit sila. Caucus. Well, caucus. Ayan, yung mga ganyan. That works initially. Come up with the program. Oo. The overriding principles. Oh, baka- Ambition nyo para sa Pilipinas. Baka sa 2025, baka... We are encouraging that kasi mas maganda po yan na ang opposition ay nakalutang kaysa sa... kesa sa mga intrigahan. Kaysa sa... Ano ito, chismisan, destabilization Chismisan, tayo, destabilization, etc. Intrigahan tayo ng It's katakot-takot. not healthy. Yung po Ang gulo sinasabi natin. May headwinds na nga tayo hinarap. Yung headwinds, napakagaan na salita niyan. Para sa mga ibang tao, kay crisis po ang sinasabi. Okay? Paano kaya ito, pare? Paano kaya natin maibabalik yung healthy political discourse? Magkakaroon daw. Kakaroon daw. Sabi ko sa'yo, nag-kick off rally sila kahapon sa Lasal yata. Hindi, maliban pa dyan. Maliban pa ron. Magkakaroon ng third force. Third force. Parang the Avengers. O sige, okay. Ganyan. Hindi Parang opposition Avengers, po sinabi ko. Sabi nila, no sinabi mo, ulol position. Hindi. Opposition. Kasi kayo, yung merong generatibo. Ang dati kasi, medyo matatag na opposition. Yan sinasabing Makabayan Block eh. Wala na, parang co-opted na rin eh. Parang they've lost their way din eh. Oo, co-opted na rin po nung Martin Campe. Yan ang problema natin. Sa Kongreso? Oo, medyo. So ngayon, ang nangyayari, puro investigasyon, kaliwat kanan. Senate Bureau of Investigation. Ayan. Why? Kasi for lack of issues. Okay? Samantalang po kung opposition, magdidebate sila doon tungkol, let's say, sa housing. Ano ba ang dapat sa housing? Yung gano'n ang gusto natin. Ngayon po, surely, because of kailangan may pag-usapan sila, mag-imbestiga na lang tayo. Tsaka nagiging mangyari, power tripping na nga eh. Yan. Ano natin, Ego kailangan rito. mag-ayos tayo ng mga power. Kailangan hawakan natin ito, hawakan natin to. Hindi na makapaghintay. Samantalang meron naman tayong proseso para magpalit. Halimbawa, di ba? Hindi ang pagpapalit natin, democratic processes yan, eleksyon. Di maganda tayo sa eleksyon. Ating platform para tayo pakinggan ng taong bayan. Ngayon, pera daw, pinagagana. Sa CONCON, nagsalita ang COMELEC. Oo. Galing ang Regarding that. Ha? budget. Saan daw galing? Oo, saan galing? Yan. Sabi po ng COMELEC, kung yan po, pera ng gobyerno o pera ng bayan, voided dyan. Sabi ng COMELEC, sinabi mo nga yan, parang Jonathan, di ba? Ang dali-dali niyan eh. Ilang signature niya i-contest mo Oo. Tapos ka na. Problema ka na. Agad. Certification. May kailangan certification kasi yun eh. There is a certification process. 10650 prohibits, yan po yung resolution ng COMELEC noong 2020. Ang nakalagay po dyan sa section 16 daw niyan, sabi ng COMELEC, bawal gumamit ng pondo ng gobyerno para sa People's Initiative ng signature campaign. Okay? Kasi pare, hindi naman magsisimula, may ano dito may tawag dito, dysfunction. Ayon sa Constitution, pwede ang signature campaign. Yan po signature na yan, hindi naman yan on its own, bigla na lang mangyayari. Wala. Hindi ho himala yan. Hindi pwede maging himala. Kailangan may magpasimula niyan. May magtutulak. Yung magtutulak na yun, kailangan pong gumastos. Siyempre. Ayan. Saka kukuha ng pera ngayon.
panggastos niyan. Ano bang available fund? Hindi ba gobyerno? Kaya medyo oxymoron yung inihingi na Constitution, People's Initiative, signature. Pero, Paano mong gagawin yan? Out of the blue ba? May lalabas na lang ng People's Initiative. Meron hong magpapakulo niyan. Is that a practical way? Sigurado po magkakaroon ng mga vested interest. napapasok. Napapasok. Sila ang pupundo ng People's Initiative. Therefore, sinabi ng COMELEC, kapag yan ay gumamit ng pondo ng gobyerno, tapos yan. In other words, wala hong mangyayari na People's Initiative. Dahil kahit papano, may kailangan pondong umandar dyan. Hindi pa pwedeng on its own, magkakapirmahan na lang. Ngayon, Nagiinuman tayo sa kanto. Alika, pirma tayo. Gawa tayo ng ganon. ang problema... Hindi pwede yun. Ang problema ng COMELEC pagdating dyan, fungible yung... Di ba? Hindi mo alam O, alangan namang sabihin ko, ito, nagbigay ako ng 100 pesos. Hindi ba yung galing sa gobyerno? Hindi. Hindi. Saan galing yan? May pera ako Naniniwala ako rito. Milyon-milyon ginagamit mo. Ginagamit ko. Galing. Di ba? Meron akong kaibigan, nagbigay sa akin ng 1 milyon. Pagpapapirma ako, naniniwala akong kailangan palitan talaga ang certain provisions of the Constitution. Ngayon, ang problema kasi dyan, iyon na ipapasok, yung mga iba't ibang ayuda-ayuda. Yan. Problema na yan. Kung saan na panggamit ng ayuda. Ginagamit yung ayuda, yung pondo ng ayuda, para itulak itong signature campaign. Di pondo rin ng gobyerno. Di bawal din under the COMELEC resolution. Ano nga At trabahong tamad yun Di ba? O trabahong tuso. O trabahong tamad. Basta trabahong tamad, trabahong tuso. Kasi, sa halip na gastusin mo sarili mong naniniwala ka talaga na dapat talaga palitan ng konstitusyon, eto na, kukuha ka ng mga kung ano-ano. Tapos yun na nga yung pinang-aakit mo sa tao. Mali. Sa halip na nagpapaliwanag ka, parang oposisyon yan Sa halip na nagpapaliwanag ka ng iyong hangarin at solusyon mo sa mga bayan, ang ginawa mo, tinutuso mo. Sinushortcut mo. Mas malumanay ang pagkaintindi Baka mo. meron pang naiipit. The theory is, Pagbigay ng mas malumanay ang pagkakaintindi mo. Mas smooth ang pasok ng mensahe kapag medyo may pampadulas. May pampadulas. Ayan. Kargado, ika nga. Yung pampadulas na yun, naiipit pa yun. Naiipit pa. Medyo sumasabit sa daliri. Ito ang tanong ko. Nga problema dyan Kung nangyayari man yan, sinasabi ni Parang John, ayuda. Hindi namin sinasabing nangyayari. Yung gumawa pero kung nangyayari. Yan, on his own lang niya ginawa yan? O may nagutos sa Or kanya? merong kumpas yan na Ayan. Yan parang mga- Beethoven. Kaya nga dapat... Kaya dyan napunta ang ating politics. Asama. Ang naging usapan ganun na. Kagaya niyan. Sino ba itong mga nagdadala? Sino itong mga Sino nagdadala? yan? Oo. Sino po ball handler nito? Ika nga. Diba? Court General. Sino ang ball handler? Meron taga-shoot Kaya Yung taga-shoot, hindi yun ang primary. Alam mo, Nagsisimula yan doon sa point guard. Kaya nagkakaroon ng marami ng intriga precisely because hindi lumalabas itong mga ito ng totoo. Yan. Lumabas kayo. Take Yan. responsibility. Hindi lang point guard. Meron sa sidelines na nagkukumpas niya. Coach yan. Coach. Coach. Pero alam mo, by the way, maiba tayo. Pero hindi, naka-Amerikano ba yung coach? Yun. Hindi ko alam. Si Masikip na Amerikana. Sikip na Amerikana. Kasama dun sa launch nung first 1,000 days. Andun, kita mo. So, may mga CSR sila. Corporate Social Responsibility, mga Pare, lahat- initiatives. Ayan. Lahat ng mga former Chief Justice Renato Puno Okay. was there. Okay? So, Health may mga- Secretary Tether mo. Ted Herbosa. So, mga government and private sector. DILG Secretary Benhar Abalos, nandiyan sa launch. Okay. Nakita nila yung problema, pare. Precisely, Nakita nila first yung- 1,000 days. Kaya coalition ang tawag Hindi, tama Ito. naman yun. So, they share the same concerns. Oo. Si Senator Lina ba? Yan. Yan.
ang kanyang ginagamit para i-organize itong coalition nito, sarili niyang pera o nagguha siya ng ayuda? Hindi pala. Ang gumagastos po, yung Manila Hotel. Manila Hotel. Siya kasi GM. Sanji. Siguro kinuusap niya yung Yap Presidente, family. siya ang Yung presidente. Yap family. Ang contribution nila, yung venue po, ginawa sa Manila Hotel. So therefore, wala kaming bayad. Launch. Yan po siguro, kinausap niya, ito aking haka-haka lang. Ang Yap family na sinabi, para sa bayan to, napakaganda nito. At nakuha niya yung support ng Maganda. Yap family. Ang ganda ng coalition eh. Ang ganda. Ang problema ngayon yan, Ano? as usual, talagang ito magaganda lang. Execution. Execution. Doon po papasok ang DILG. Kasi po, ang mai-involve dito, barangay. Diretso sa barangay. Yung mga NGO at barangay magkakaroon ng memorandum, ganitong gagawin natin. Pare, gumawa na ng manual eh. Okay, good. Kumbaga sa'yo, yung standardize yung housing. Eto, may manual na. So, pare-pareho kayo nang gagawin all over the Philippines ng NGO at saka ng LGU. Specifically down to the barangay level. At ang target nyo, yung mga childbearing age na mga babae. Kasi yung first 1,000 days na yun, it all depends on the mother. Yung 2 years, breastfeeding yun eh. Yung conception, 9 months, nasa loob ng tiyan eh. Oo. Ang importante po, kumakain yung nanay Oo. ng nutritious. Doon pa lang, pare. Nandyan daw po intervention sa first 1,000 dapat. days. All over the world, dyan na ang kanilang sinasabi. Alam na natin yung from the very start, bakit hindi natin ginawa dati? Yun nga ang problema Ayun natin. na nga. Hindi, pero maganda yung sinasabi ni Conrad na may manual na. Kasi pagka uniform yan, standardized, mas madaling manual mas madaling Ginawa ma-implement. ni Theoretic kanya na At nandun Maganda pa rin yung, maganda hindi niya raw pero kapangalan niya si Bertlina. Nandun din. Hindi niya... 9:31 ng umaga. Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23. January 15, kasama natin si paring Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal, kasama natin si Trixie Cruz Angeles. Bukas makalawa. Ayan. Depende sa agod ng tsokolate. Umahagod ba yun? Oo. Gumuguhit? Pag mainit, Oo, mainit ang tsokolate. Mabigat yun. Okay. Yan pong Quezon City Prosecutor's Office dinismiss yung demanda laban kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Kailangan kompleto yan. Nag-file po na yung ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Grave threats. Binantaan daw siya, papatayin siya ni President Duterte. Ang sabi po ng city prosecutor, alam nyo naman, nung nagsalita si Duterte, na hindi siya seryoso nung allegedly binabantaan niya tong si Castro. Ayan po ang sabi ng prosecutor's office. Kitang-kita mo doon sa TV na hindi seryoso. Yung galit ba? Yung papatayin kita, hindi naman ganun eh. Sabi po, yan po. So, dismiss na yung kaso. Ano ba talaga natulot niyang kaso na yan? Parang away. Nung simula pa lang, sinabi natin dito sa Karambola eh. Para magkapitbahay, nag-aaway. Ayan. Hindi. Parang road rage. It was bound to happen eh. Kasi Hindi alam dismissal. naman. Kasi alam mo naman na yun na nga sinabi ng city prosecutor. Alam mo naman ang body language yan eh. Nung nagsasalita si President Duterte. Hindi, So, parang naging propaganda. It was really a propaganda effort. Napag-usapan. Napag-usapan tuloy. Di nagtagal. So, yan na ho ang politics natin ngayon.
Imbes na yung mga issue ang pinag-uusapan. Ito, medyo seryoso to. Ang PNP po may effort na maglinis. Alam naman natin yan. Si PNP Chief, General Benjamin Acorda Jr., sandali na lamang daw siya. Ang sabi niya, meron pa raw siyang titirahing mga scalawags. Okay? Hanggang March 31 na lang yan eh. Ang gusto niya raw mangyari, yun daw mga misfits, kahit mabawasan lang niya, kahit hindi niya maubos. Okay? Pero ito po nangyayari, may mga nawawala raw ng mga case folders. Mga case po na nakasuhan. Nawawala yung case folders. So iniimbestiga ngayon niya, parin Jonathan, ng PNP. Bakit nawawala yung case folders ng mga iniimbestigahang pulis? Tuloy yung mga kaso na-dismiss. Hindi yan ang procedure eh. Wala yung case folders. Nawawala daw yung case folders. Ano kaya ang dahilan punot dulo nito? May tumitira ng case folders? Administratively, at lahat, ang unang pupuntahan mo, pag kinasuhan mo ang isang polis, ay ang NAPOLCOM. Administrative case. Oh, ayan. ito. Hindi, gusto Hindi mo court case, hindi criminal case. Gusto mo ma-dismiss ito, misfit ito, etc., ganon. Ito, dadali mo ngayon yan sa National Police Commission kasi yun ang body na magdidisiplina ng police force. Siyempre. Yun ang authority nila. Authority nila. Yan. Oh. Ano po ngayon? May nangyayari sa NAPOLCOM? Anong nangyari doon? Nandiyan sa inyo, nawawala? Ano yun? Nawawala sa NAPOLCOM o doon sa individual police? Hindi. Nagkaso na eh. Ang simula nagkaso na. So, nandun na. Nasa NAPOLCOM na yan. Administrative case, Oo. Gusto kong tanggalin ito dahil ito natutulog sa duty, etc., yung ganong klase or whatever. Dadali mo doon. O ito, nasangkot sa ganitong kalokohan. Something like that. Magmula daw po nung July 2022 hanggang ngayong Enero, mahigit for yung mga administrative Cases. Hindi, yung mga parusahan na. Parusahan na. O yun. Mahigit almost 1,000 dyan dismissed. 230 demoted. 1,700 suspended. Almost 700 reprimanded. Yung 100 privileges withheld. These are 130 salary forfeiture. These are solid numbers. May ganyan yan. Si BME ginagawa. Okay? So, ang problema natin, ba't nawawala yung case folder? Now, pag sinabi nasa NAPOLCOM, pare, yan yung tinatawag. Meron tumitira dito. Meron. Ganang akin. Ang tawag dyan ay in cahoots. Ayan. Ganun. Problema yan. In cahoots. Kung makikita nyo po na walang nangyayari doon sa mga kaso. Yan. Sinabi na namin ni Joel yung numero. Okay. May nangyayari. Oo. Okay? Ibig sabihin, tumatakbo yung sistema. Pero bakit nawala yung Pero folder? mawala yung case folder. May tumira. Yan ba nasa filing cabinet naman yan, ano? Di ba? Yun, nasa record. Computer na computerized yan. eh. Oo. In other words, nakalagay na, kung wala pa kayo, pwede ba yun? Pag nagkaroon ka ng kaso, kumpleto ka na. Kasi, halimbawa, ikaw, kinasuhan ka na ganito. Hindi ka pa naman dismiss, pero nakakaso ka. Okay. Siyempre yan, meron kang hearing, whatever it is, etc. Nandoon kayo sa NAPOLCOM. Dapat lahat na doon po ng kumpleto ng documentation. Kumpleto ng documentation doon. Bakit nawawala doon? Napakalaking sakit ng ulo kay NCRPO chief to, kay General Melesio Nartatis. Siyempre. It's under your watch. Ang problema nga, Paano hindi kayo makagalaw sa kaso? Di ba? Di ba, naglilinis yung PNP, tapos may kumukontra. Ano yan? Sama naman, no? Sama na nangyayari. Mahigit ilang libo na nga daw na parusahan. Paano kaya yun? Kulang-kulang na yun, parang yung
destroyed by a mysterious fire. Ayan. hindi na sila. Audit report. Oo, hindi na Parang sila audit gumano. report. Hindi na sila ginagawa. Bakit mysterious yung fire? Hindi, di ba? Yung mga ganun, mysterious fire. Puta. Lahat ng fire po mysterious eh. Oh. Parang yung nangyari, audit report, nasusunog yung audit office. Kung hindi man nasusunog yung audit yung records ng mga titulo. Ayan. Ayan. Quezon City, 3 beses nasunog yun. Nasunog yan. Yung mga ganun eh. Ito naman, hindi nasunog. Wala talaga. Yung Nawawala. mga ganun, no? Hindi man, yung sunog hindi nangyayari sa motor pool o sa kantin. Hindi! Doon sa record section. Pucha, ayos Record section. Direk Eric Mati. Tingnan nyo nga ito. Yung yan. Yung ganong klase. Wow. Di ba? Pare mawala ang case folder. Malapit na yung sinulog sa Cebu, yung gustong... Oo. Nagkaroon pala ng usapin dyan, yung Bangsamoro. Yung ano na yun? Yung Cebu Technological Si Atty. University. Trixie sa Nag-present po ng Moro Dance dyan sa Sinulog Festival last week. Tapos na pala, last week na. Partly. Partly. At na-criticize po ng mga Filipino Muslims. Ayan. Mali yung presentation. Ano yung presentation? So, umangal po yung Bangsamoro government. At nagpaumanhin daw yung Cebu Technological University. Ito, a lesson yan. Hindi basta-basta na lang kayo gagawa ng mga ganyan, ng mga sayaw. Meron po talaga official yan. Insensitive daw eh. Singkil dance. Singkil is actually, ang Indonesia may singkil din version eh. Ang, alam mo, may theory, yung begin. Begin is a beat popularized by Cole Porter sa US. No? Yung, when we begin, begin. Yung beat po na yan, begin. At ang theory, galing sa beat ng singkil. May theory gano'n. At yung singkil, nasa Indonesia din yan eh. Pwede kasi. Yung beat, yung beat niya, yung rhythm niya. Yung rhythm. Kaya meron po talagang official. Hindi basta-basta gagawa na lang kayo ng inyong number. Depende sa creativity nyo. Hindi. Pwede yun. May guidelines yan eh. Kaya umangal yung Lalo na sa mga ganyan kasi it represents certain cultures eh. Ito po yung statement ng BARM eh. Expressions should come with genuine sensitivity and deep understanding Of the vibrant Bangsamoro cultural context. Yan na. Kaya nung nagpaumanhin po, nag-apologize ang Cebu Technological University ng public apology. Tinanggap nila. Parang ano yan, parang Conrad, parang Joel eh. Yung food, baka pwede mo mang pagbigyan yun i-fusion mo. Baka pwede. Pero itong mga ganito, hindi mo walang pwede. fusion dyan. Hindi pwede i-fusion yan. Kasi mayroon talaga totoo. Ito yung... hybrid? Pwede yun. Depende. Sa kotse, hybrid. Yeah, pwede yan. Sa fusion, Pero sa isang banda raw po, gusto din nila na yung nare-recognize. Halimbawa, ginagamit sa mga ganyang festival. May enthusiasm, may interest. Yan. Ang Pilipino sa mga kostumbre ng mga kapatid nating Muslim. Pero gusto nila ilagay lang sa tama. Hindi nila sinasabing wag niyong gamitin eh. Hindi. Itama nyo. Itama nyo lang. Kaya, kasi po yung sinulog ngayon, gusto, iba-ibang region. Oo. Yun ang ginawa nila parang ma-represent yung iba-ibang cultural aspects ng... Kailan ba yung Santo Niño? Yun na yun eh. Ito na yun. Linggo yun eh. So, nag-fiesta na ba ang Santo Niño? Hindi ko napanood, pero definitely it's a Christian, ganyan. Yeah, it is. Pero yung ginawa yata nitong singkil na program nila, Westernize. Of-infusion nila, tapos nandun yung Santo Niño, hindi rin naman maganda. Hindi magkatugma Hindi magkatugma. Yan. So, may issue dyan. May issue talaga yan. Ng issue. Kasi yung singkil, basically, parang ang wedding dance yan eh. Oo. Singkil? Parang ganun. Yan ba yung bambu na inaangat? Yes. Inaangat yun. Tapos inaangat. Oh. Parang Very... At saka royal yata ang pinipredict niyan
ang pinakikita eh. Ngayon, yung mga good news po sa ating mga OFWs. Doy. Meron na kayong 24/7 lounge. Diyan sa NAIA Terminal 1. Yan. Lounge. Binisita nga ni speaker. Milyon-milyon ang OFW kasya kaya. Ano yan? Sa lounge. Hindi naman sila sabay-sabay. Hindi. Okay. Portents of things to come yan. Sa Yan. privatization. Yan! Magkakaroon kayo ng maraming loans. Kasi nga, maghihintay kayo eh. Malilit kayo eh. Dahil wala kang runway eh. Well, ang nagsasalita po rito si Speaker Martin Romualdez. Binisita Sabi niya, bakit yung mga mayayaman lang ang may Mayroong lounge? lounge. Tama. Tama naman siya. Yung bang mga sumasakay lang ng business class? Ang pwedeng First mag-lounge, class, ang pwede mag-lounge. Ang OFW rin, meron din dapat lounge. Gaano kalaki naman po kaya yon? Sa isang araw, pare, masasabi mo libo ang OFW na umaalis eh. Sa dami po ng flights, okay? Makikita mo sa airport, pumunta ka lang amang sa airport, napakadami. Magkakasya kaya sila doon? Gusto ko nga Ano mangyayari dito? Baka palakasan. Gusto ko nga malaman, makita yung Terminal 1 na lounge na 24/7 na yan eh. Gusto mo makita? Maganda. Maganda. Tignan natin. Ilan ang Bumiyahe ka muna. bago Hindi ka naman makakapasok doon na wala kang ticket. Hindi, o kaya request natin sa airport management, yung bagong airport management. Na makita natin. Makita. Kung ako sa kanila, Prior to privatization. yes. Kung ako sa kanila, halimbawa, nandyan naman si paring Raul Esperas, kunin ko na lahat yung mga press corps doon. Yan, ito. Iano ko kayo para makita ninyo. Sabi Alec, po nito loud. isang nag-comment sa atin, hindi mo nga alam kung sa kauupo dyan sa Terminal 1 na yan eh. Ganun kasi. Oo. So, magkakaroon pa ng VIP lounge? Hindi VIP, OFW. Hindi nga, kasi sa OFW lounge. sobrang, yun na nga. But sa sobrang dami ng OFW, lahat mo ba yan ma-accommodate? Ang mangyayari niya, magiging palakasan din. Yung buong, Yan! yung buong open space ng Terminal 1, yan na yung lounge. Para kasi tayong lahat. Ang idea ko ng lounge, pare, pupunta ka, masarap ang upuan. Hindi matigas kamukha nung... bakal ang, na butas-butas. Ang airport po natin, pag nandoon ka sa waiting area, ang tigas ng upuan. Hindi ba tayo nagbabayad ng terminal fee or what? Hindi ba nila pwedeng maging komportable? Punta ka sa ibang bayan, makita mo yung upuan mo. Komportable po, maluwag, malambot, spacious, okay? Dito sa atin, yung plastic na gano'n na sasakit ang ano mo eh. Yan ho. Kung meron kang almoranas. Yan ho yung mga pagbabago na ayusin natin. Pag nag-privatization. Pag privatization, ayos na yan. Alam mo nga, ito nga si ano. Pero yung flight delay, nandun pa rin. May kaibigan kami ni paring Conrad, banggitin ko na ba pangalan? Ano, Pero ano? napadaan siya sa Changi Airport. Oh. Si Marites Dangilan Bitugo. Si... Sabi niya, ay, ang ganda nito. Tapos kinuha niya yung retrato. Yun na nga, yung rainforest at gano'n. Gusto ko sanang, kasi daming mga comments magaganda. Gusto ko sanang, yan ang mangyayari pag nag-privatization tayo. Pero delayed pa rin ang flight. Delayed pa rin ang flights dahil isa lang ang runway. Uy, by the way, dumaan ako dun sa likod, yung kahapon, grabe ang traffic dun sa, para lumabas kayo yung dating fiesta, yung duty free, Saan sa airport? Grabe ang traffic doon na ginagawa kasi yung daan tapos pinapa-counterflow nila ang mga sasakyan. Ginagawa ngayon. Yung daan, Now, yun pwedeng tumawid ang runway doon. Wala na, hindi na. Multinational. Wala na yun. Wala na yun. Ayayarin mo yung multinational, problema ka. Tatanggalin mo yun? Oo, dami pa. Bahay Ilang dekada nang sinasabi yan eh. Expansion ng ating runway. Hindi mangyayari. The only way na magkaroon ng magkakaroon ka agad ng dyan, kung tutuusin, either tanggalin mo yun nandoon yung kay
dating Pagcor malalaking yun. doon. O kaya Pagcor. i-connect Fiesta Mall. o Fiesta kaya Mall nga, yun nga hindi o na kaya alam ko. Hindi rin kasya yun, pare. Maliit din yun. o kaya i-connect mo ang Sangli sa Manaiya. Yan ang pwede. Sangli. By train. Oo, yan. Oo, ang- sa bagay. Yan ang, kasi may runway na doon eh. Expand mo lang yun, i-connect mo na. Ilang taon yun bago mo matayo Kaya yung nga, train? yun nga yung gusto kong maintindihan. Anong gagawin natin sa privatization? Simple po, beautification. Yung terms of reference baka mong inaano mo. Wala pa yata. Kasi the only way nga na magkaroon ka ng additional runway dyan is Sangli. Simple lang yung privatization na yan, beautification yan. Kasi Gano'ng po, kahaba merong vested interest na itinulak lamang yan. Sa totoo lang, kung pinag-aralan ng gusto yan, hindi naman kailangan i-privatize yan eh. Kumikita na yan for government. Anong pwede pang gawin ng privatization? Ang problema niyan, walang runway. Yung original na proposal, yung unsolicited proposal na sinabmit ng the same group na nag-bid ngayon, yan po yung mga real estate, mga malalaking real estate companies. Mga gadang bahala. Mga gadambuhalang real nagsubmit sila ng unsolicited proposal. Ang nakalagay doon sa unsolicited proposal na yon, magtatayo sila ng panibagong runway at saka ng people movement, meaning train system. Kundi man tram, whatever, dyan po. So, nabigyan sila ng status ng original proponent. Ibig sabihin ng original proponent, sa inyo na yung project na yan. Mag-Swiss challenge na lang. Subject to Swiss challenge lang. Yung mag-Swiss challenge na yon, dapat po malampasan yung inyong offer. So sa kanila na yan. Pero nagne-negotiate sila with the DOTR. Natanggalin na raw yung runway at saka yung trend. Sabi ng DOTR, Teka muna. yan nga ang main yan nga, purpose niyan kung bakit namin kayo Kasi pinayagan eh. hindi Tapos naman- tatanggalin natin yan. Ano lang gagawin nyo? Debeautification Yun na nga, lang. yung rainforest na Yun na nga, nagustuhan ni Marites. beautification Yung lang. rainforest na mall. Hindi mo pumayag ang DOTR noon. Ang ginawa nitong grupo to, nag-withdraw. So, wala nang privatization. Wala na. Aba, biglang, walang kaabog-abog. Sabi ng bago administrasyon, hindi government ng privatization. By ang malaking milagro, nawala ang runway Nawala na. at saka yung train. Doon Sa sa kondisyones, terms, oo. sa kondisyones. Sa magbibid na raw. Di kalokohan yung privatization. Hindi, ang gusto ko Anong mabibigay yung sa atin? kwento mong yung nagpresentasyon sila sa presidente na Nakaya ng isang runway. kaya ng isang runway, yung aeroplano mas 60 events per hour Yun, daw. that's- Kasi ginawa yan doon sa airport sa Britain. sa Gatwick. Gatwick. Airport. Gatwick. Ang hindi nila sinabi sa Gatwick. presidente, dalawa yung runway. Dalawa pala runway doon. Kaya pala Buo akala ng presidente, isa lang yung runway sa Gatwick. Ang nagawa yon nitong Global Infrastructure Hindi, ano Partners. sabi mo yung 60, 60 events per kasi na-traffic per na ako hour. doon. Binibilang ko ngayon yung mga aeroplanong dumarating. Pare, tama ka, no? Hindi pwedeng... Sunod-sunod. Hindi pwede. Hindi Hindi pwede. may international regulation Oo, kasi may na minimum of 2 minutes. Binibilang ng ko yung, interval. ito, tama nga, no? Halos siyang lagpas pa nga ng 2 minutes. May 2 minutes, minimum nga 2 minutes. 2 minutes, yung landing at lipad. Hindi ka pwedeng yung biglaan lalanding, biglaan darating. Unless nga, dala-dala mo yung ganon. Yung Harrier jet. Harrier jet. Wala naman ganun, pare. Wala naman. Wala Hindi. Kaya ba nun ng passenger? Yun ang alam ko dyan. Ano lang yan eh. Military Fighter fighter plane. plane yan. Kaya ba nun yun? Hindi. Hindi. Sasakay lang doon si former Secretary Aluna na sasakay. In other words po, itong Hindi tayo. privatization na to, Oo nga eh. another rent seeking. Rent seeking po. May mga rent seekers. Government property. Gustong pagkakitaan. Yan. Maraming magagaling sa ganyan. Rent seeking. Government property, gustong pagpak. Iba naman po yan sa regulatory capture. Ah, Pero na-master nila lahat yan. Rent seeking,
Ano yan, by sector yan eh. Ayun. At depende sa oh. sector. Pag kapag developer ka, rent seeking ka. pag ikaw ay utilities ka, regulatory capture. Yan. Ganon. Depende. Depende. Oh. May tawag. Oh. Ito po, balita sa mga taga-Calabar Zone na kumpanya. Meron po kayong mga special non-working holiday. This month, mga local events po, nagkaroon na kayo ng deklarasyon galing sa Malacanang. Oh. Ang sa San Pablo City, Coconut Festival yan. Yan po ay special non-working holiday. Local lang. Sa Makalawa, Batangas City naman, Fiesta Holiday. Okay? Sa Thursday, Santa Rosa, Laguna, Founding Anniversary. Meron na po yan. So alamin nyo kung saan-saan yung mga lugar Sarap na yan. makipesta ron, Na meron special. Ayos Hindi, ganito nga. Ayos Ito. Ito, ikaw malapit kayo. Hindi, ito. Ito mga ganito, it is a message to the public. Okay? Okay. Not only to the residents of those cities, San Pablo halimbawa. Ang sinasabi dyan, pwede na kayong pumunta rin sa San Pablo. Itaon ninyo. May fiesta eh. May fiesta. Ayan. Papakainin kayo doon. Ayos Baka nandun si Trixie, hindi kaya? Baka Hindi naman- tayo. Naunahan tayo? Hindi naman siguro. Bukas pa yun eh. Oo. Ay, mahirap yun Alipa City po, January 20. Nako. January 20. Ang sarap ng tabilis at saka ano. Coffee Festival naman yan. Holiday po. Oy! Doon. Ang sarap ng pagkain dyan. Sa Lipa. Lipa, tawilis, tapos coffee, tsaka yung mga, meron silang kakanin. Alam mo, na masarap. nagawi ako ng Lipa mga couple of months ago at nagulat ako sa development. Ang Masikip bilis na rin. ng development. Masikip na rin ng traffic, Lipa traffic. sa center. Daming development dyan. Kasi napakagandang lugar niya. Oo. Medyo high elevation Yes. yan eh. Ang importante lang doon, mag-urban kayo. Diyan sa Lipa pa ang kape. Di ba Amadeo yan? Mga ganyan. Meron Amadeo, meron din Lipa. Meron Lipa. Ayun! Okay. Okay. Magkita-kita po tayo bukas. Ito ang karambola. Ang susunod ay Ako. What's Huwag kayo Ronda magkakamali. Pilipinas with award-winning Distributor. journalist. Journalist. Dennis Antenor Jr. Distributor. Sa ngalan po ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Yes. Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ito si Conrad Banal. See you tomorrow! Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.